Natapos na ang higit 2 linggong paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagtaguro siya sa isang Bible school sa KOJC compound at lumutang na matapos nabigyan ng ultimatum ng mga otoridad nitong linggo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Pops J, iniharap na ng mga otoridad sa publiko si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Isang araw yan matapos umano siyang sumuko nitong linggo. Nakasombrero, shades at may balot sa mukha ang nakaposas na si Apollo Quiboloy nang iharap sa press conference sa Camp Crame kanina. Kasama niya ang 4 na co-accused sa kasong qualified human trafficking na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semañez. Ibinahagi ni DILG Secretary Benher Abalos, PNP Chief General Romel Marbil at Region 11 Director Police General Nicolas Torre na sa Bible School sa loob ng KOJC compound natunton si Quiboloy. Kasunod ito ng ginawang negosasyon kahapon at pagbibigay ng 24 hours na ultimatum ng PNP kay Quiboloy para sa mapayapang pagsuko. Bago nito, tiwala raw talaga ang mga otoridad na nasa loob lang ng KOJC si Quiboloy dahil sa mga intel at surrender feelers na ipinapadala nila. Pero kagabi, giniit ng kampo ng pastor na hindi siya nahuli, kundi sumuko. Sabi naman ni General Torre, formality na lang daw yan dahil napapalibutan na sila ng pulis at ultimately, the end will be the same. Ang request ni Quiboloy para sila ay sumama, ang hindi raw pagpapakita sa kanya ng mukha ni General Nicolas Torre at ang request na sumakay sa isang government plane. Kaya naman kahapon, ipinasundo sa C-130 si Quiboloy para iluwas sa Maynila. Hinirit din nilang sa AFP lang siya susuko. Sabi naman ni Secretary Abalos, dapat ay mayroon ding managutan sa naging pagtagal ng operasyon. Balak naman ng kampo ni Quiboloy na harapin ang mga kaso niya at maghain ng motion for transfer of custody mula PNP patungo sa AFP dahil daw sa banta sa seguridad, pati ang motion for house arrest dahil sa katandaan ni Quiboloy na 74 years old. Pops J, nandito tayo ngayon sa QC Hall of Justice kung saan may kinakaharap na kaso itong si Pastor Apollo Quiboloy tungkol o regarding sa child abuse at sexual abuse at aantabayanan natin kung dadalhin na ba siya dito o sa Pasig Regional Trial Court sa mga susunod na araw. Pops J. Merymon, nasaan ngayon si Quiboloy at ang mga kapwa niya akusado? Pops J, simula kanina nung nakita natin sila ng mga 2 minuto lang sa press conference, hindi na natin nakakagilap itong 5, yung 4 na co-accused plus si Quiboloy. Pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw, haharapin na raw nila yung kanilang mga kaso sa Regional Trial Court either dito sa Quezon City o kaya naman sa Pasig, Pops J. Merymon, bailable ba yung kaso ni Quiboloy? Yung tungkol doon sa child abuse at sexual abuse sa kaso ni Quiboloy, bailable ito. Pero pagdating doon sa qualified human trafficking, non-bailable ito kahit nagkaroon ng parang pag-file ng motion to dismiss yung tungkol dito sa kaso na to, hindi ito tinanggap ng Pasig Trial Court. Pops J. Merymon, bakit daw hinirit ni Quiboloy na sa AFP na lamang sila susuko? Pops J, dahil doon sa pagtagal-tagal na panahon ng paghahanap sa kanya sa loob ng compound, naging threat daw sila sa PNP. Hindi daw nila naramdaman yung kaligtasan o yung seguridad. Kaya ninais nila o nirequest nila yung presensya din ng AFP sa loob, Pops J. Eto, Merymon, may tugon ba si DILG Secretary Abalos doon sa pagtawag sa kanyang epal ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio? Ako, Pops J, yung sinasabi niya dito, medyo nagkibit-balikat na lang siya at sinasabi niya baka nga ang epal daw dito ay si Topacio dahil ginagawa lang din daw nila yung trabaho nila. At the same time, binibigay niya yung full credits sa PNP tungkol dito sa search operations at pagtungtun dito kay Pastor Apollo Quiboloy, Pops J. Merymon, may kumalat na nanggaling pa raw ang pastor sa Cotabato. Ano ang reaksyon ng DILG PNP dito? Kanina, Pops J, natanong natin yan kasi nga sinasabing nang dumating daw ulit sa loob ng compound itong si Quiboloy tsaka raw siya nag-surrender. Pero ang nasabi ni DILG Secretary Benher Abalos, kung nasa labas na raw siya, dapat daw ay doon na rin siya mismo nag-surrender o kaya nakipag-usap o negotiate. Kung papasok man daw siya sa loob, parang wala na rin itong point. Kasi unang-una rin, nasa loob at nasa labas ang mga pulisya, nakikita raw nila ang mga lumalabas-pasok. So hindi raw ito totoo at nasa loob daw talaga ng compound itong si Quiboloy, kahit na maraming nagsasabi na baka nga raw nasa labas ito, pero base sa kanilang mga intel, saka yung negotiation feelers nila, nandun sila, pinanindigan nila, hindi sila umalis at doon nga raw nila natuntun itong si Quiboloy. Merymon, isa ka rin sa mga nag-cover sa KOJC compound. Ano ang reaksyon ng supporters ngayon
na nasa kustodiya na ng mga otoridad si Quiboloy. Yes, Pops J. Kanina nga lang, una-una nakita natin yung pagse-celebrate ng mga miyembro ng simbahan ng KOJC dahil nga nagliligpit na yung mga pulisya. So after 16 days, tapos na, nagpapack up na sila. So yun yung isa sa pinakamagandang naranasan nila ngayon. Pero dahil nakita nga nila na nandito ngayon si Pastor Apollo Quiboloy at may mga haharaping kaso, ilan sa mga nagiging pinagdadebatehan ngayon na usapin ay yung tungkol sa pag-surrender o pag-aresto ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero again, dalawa yung narrative na nanggagaling dito, pero sinasabi nga sa panig ng pulisya nila Abalos, either way, doon daw mauuwi ang hantungan ng sitwasyon ni Quiboloy. Pero bukod dyan, yung legal team naman ni Quiboloy na sila Attorneys Lady Totorion, sila Topacio, nag-file na sila ngayon ng motion para maglipat daw sana ng kustodiya mula sa PNP patungo sa AFP itong si Quiboloy. Plus yung house arrest na hinihingi nila dahil nga sa tandaan. So doon natin titignan ngayon kung ano na ba yung sunod na hakbangin nila at the same time paano nito maapektuhan yung pananaw ng mga miyembro ng simbahan tungkol sa kanilang lider na si Quiboloy. Meron sa tagal ng paghahanap at nagkaroon din ng girian sa KOJC compound. May plano ba ang mga otoridad na magsampa ng kaso? Yes, Pops J. Nasabi rin kasi kanina ni DKLG Secretary Benhur Abalos na marami na rin silang natanggap na kaso dahil dun sa isinasagawa nilang search operations. Pero sa kabila nito, dapat rin daw na merong maging accountable o merong mag-shoulder ng mga rason kung bakit napatagal itong operations, kung bakit nagkakaroon na parang back and forth, trial and error lagi dito sa paghahanap kay Quiboloy. Kaya hinihikayat niya yung pagbusisi ngayon sa mga taong involved dito para malaman kung sino ba ang magiging responsable at accountable, Pops J. Meron sa edad na 74 nitong si Pastor Quiboloy, wala bang iniindang sakit ito? Natingnan ba ang kanyang kalusugan? Nako, Pops J, kagabi kasi nung nagkaroon ng press con itong si PNP Colonel, yung spokesperson na si Jean Fajardo, nasabi niya na doon sa 5, so yung lapat ako accused, itong si Pastor Apollo Quiboloy, meron daw 3 na tumaas ang blood pressure. Pero hindi sinabi kung sino nga ba sa kanila, kung kasama din pa dito si Pastor Apollo Quiboloy. Pero ang nasabi naman nung lumipas yung mga oras ay naging okay naman daw yung kondisyon. Hindi nga lang nasabi kung sino ito, pero so far pagdating sa medical exams nila, okay naman daw sila. So iniintay pa natin kung magkakaroon ba ngayon ng pagbabago sa kalusugan ni Quiboloy. Meremon, nabatid ba natin ang mga detalye kung saan, anong ginagawa ni Pastor Quiboloy dun sa compound ng Bible School? Kasi kung hindi siya sumuko at nandoon lamang siya, ano ang kanyang iniisip? Pops J, may mga ilang araw daw kasi according kay Attorney Lady Totorion na hindi nagiging nakokontak itong si Pastor Quiboloy dahil daw naghihintay pa raw siya ng abiso, kumbaga sa kanyang legal counsel para kung malaman kung ano yung kanyang gagawin kung may negotiation man na isasagawa. Pero again, so far, yun pa lang yung nagiging sitwasyon, hindi na rin nagbigay o nag-disclose ng iba pang impormasyon tungkol doon sa operations. Tinatanong din natin kanina sila Abalo, sila Torre, at si General Marbil, paano nyo po nahanap? Saan nyo specifically nahanap? May bunker po ba talaga? Hindi na ito na-disclose sa kanila. Basta raw ang importante rin sa ngayon, natuntun na itong si Quiboloy at haharap na raw sa mga kaso. And malinaw ba na alam ni Pastor Quiboloy na mayroon ng nasasaktan habang nagaganap ang mga sigolot dyan sa KOJC compound? Yes, Pops J. Yan yung isa rin daw sa mga rason according sa legal team ni Quiboloy at ng KOJC na dahilan kung bakit nga raw nag-surrender itong si Quiboloy. Dahil number 1, marami raw naguguluhan sa loob ng kanilang compound, yung threat daw sa buhay nila. Ito yung patuloy na pinaglaban nila simula nung unang araw na pinasok yung compound ng pulisya. Kaya yun yung rason kung bakit daw nag-surrender itong si Quiboloy sa pulis. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Merymon Reyes.